Isang iglap, tinangay ng baha ang 10 taon kong sakripisyo. Habang yakap ko ang ating mga anak sa bubong na inuulan, naroon ka sa rescue boat, yakap ang kabit mo. Ikaw na bahala. Mas kailangan ako ni Valerie. Sigaw mo, habang iniiwan kaming mamatay. Hindi mo alam, ang inabandona mo sa putikan ay ang lihim na nagmamay-ari ng buong yaman mo. Babangon ako para bawiin ang lahat. Handa na ba kayong harapin ang tunay na bagyo? Isang iglap, tinangay ng baha ang 10 taon kong sakripisyo. Habang yakap ko ang ating mga anak sa bubong na inuulan, naroon ka sa rescue boat, yakap ang kabit mo. Ikaw na bahala. Mas kailangan ako ni Valerie. Sigaw mo, habang iniiwan kaming mamatay. Hindi mo alam, ang inabandona mo sa putikan ay ang lihim na nagmamay-ari ng buong yaman mo. Babangon ako. Handa na ba kayong harapin ang tunay na bagyo? Huwag kang makasarili. Luwalhati. Buntis si Valerie. Mas kailangan niya ang pwesto sa bangka. Sumabay ang masasakit na salitang iyon sa hagupit ng hanging may dalang yelong lamig. Unti-unting luminaw ang sitwasyon sa gitna ng madilim at rumaragasang tubig baha. Nakalubog si Luwalhati hanggang dibdib sa maitim na burak. Pilit na itinataas ang panginginig ng kanyang 4 na taong gulang na anak na si Leo. Habang mahigpit na nakakapit sa kanyang leeg, ang 7 taong gulang na si Maya. Nagniningas sa lagnat ang maliliit na katawan ng kanyang mga anak. Ginamit niya ang natitirang lakas para abutin ang gilid ng kaisa-isang rescue boat na dumating. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, marahas itong tinabig ng sarili niyang asawa. Pilit na inalalaya ni Nestor ang umiiyak at nakahawak sa tiyan na si Valerie paakyat sa bangka. Ang babaeng iyon, ang kanyang sekretarya, ay ligtas na nakabalot sa makapal at tuyong jacket ni Nestor. Nagsimulang gumalaw ang sasakyang pandagat. Lumikha ng malalakas na alon na lalong nagpalubog kay Luwalhati at sa mga bata. Tuluyan na silang tinalikuran ng lalaking pinangakuan niya ng buong buhay niya. Walang lumabas na sigaw sa mga labi ni Luwalhati. Isang mabigat na bato ang tila bumara sa kanyang lalamunan. Namanhid ang kanyang mga binti hindi dahil sa lamig ng tubig, kundi sa matinding kirot na tumusok sa kanyang dibdib. Ang sing-sing sa kanyang daliri, nagasgas at kumupas na dahil sa araw-araw na pag-aasikaso sa kanilang tahanan, ay tila naging isang tinik na bumaon sa kanyang laman at nagpadugo sa kanyang pagkatao. Pinanood niya ang likod ni Nestor na unti-unting lumalabo sa gitna ng walang awang ulan, yakap ang ibang babae, habang siya at ang kanyang mga anak ay naiwan upang hintayin ang hatol ng kamatayan. Kinaladkad ni Luwalhati ang kanyang mabigat na katawan pabalik sa natitirang bahagi ng yero ng kanilang lumubog na bahay. Yakap ang 2 bata. Isiniksik niya sila sa kanyang dibdib upang ibigay ang kakarampot na init ng kanyang katawan. Hinaluan ng ulan ang mga luhang tahimik na umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang pusong matagal niyang inialay, ang mga pangarap na binuo niya para sa pamilyang ito, ay tuluyan ng nadurog at inanod ng maduming baha. Sa gitna ng panginginig, naramdaman niya ang maliliit na kamay ni Maya na pumuna sa kanyang basang mukha. "Mama, huwag kang umiyak, kaya natin ito." Ang mahinang bulong na yon ng kanyang anak ay isang inosenteng tinig na nagbigay ng panandaliang liwanag sa nagdilim niyang mundo. Patuloy ang walang awang pagtaas ng tubig, unti-unting umaabot sa kanilang mga baba. Wala na silang ibang masisilungan. Ipinikit ni Luwalhati ang kanyang mga mata, inihahanda ang sarili sa pinakamasaklap na wakas, nang may isang maninipis na sinag ng liwanag ang tumagos sa hamog mula sa di kalayuan. Isang maliit na bangkang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ang papalapit. Sinasalunga ang malalakas na agos ng tubig, ngunit hindi niya maaninag kung sino ang sumasagwan. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, isang katanungan ang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Maiiwang nakabaon sa putika ng aking pagmamahal,
Ngunit kung bibigyan pa ako ng Diyos ng isa pang umaga, paano ko sisingilin ang lalaking pumatay sa aking kaluluwa? Sa gitna ng siksikan at halimuyak ng basang lupa sa loob ng pampublikong paaralan na ginawang evacuation center, nakaupo si luwalhati sa isang manipis na karton. Yakap niya ang dalawa niyang anak na nababalot ng nipis na kumot na ibinigay ng mga nagkawanggawa. Humupa na ang lagnat ni Leo at Maya. Mahimbing na silang natutulog dahil sa labis na pagod, ngunit ang diwa ni luwalhati ay gising na gising. Nakatitig lamang siya sa kawalan, kinakapa ang lalim ng sugat na iniwan ng paglisan ng bangkang iyon. Ilang oras na ang nakalilipas. Kung hindi lamang dumating ang matandang mangingisda sakay ng maliit nitong bangka upang sagipin sila, marahil ay bahagi na sila ng mga nakalutang na alaala sa malupit na baha. Nabasag ang kanyang pag-iisip nang makita niya ang pamilyar na anino na nagmamadaling pumasok sa pintuan ng silid. Si Nestor. Gusot ang kanyang damit, magulo ang buhok, at ang mukha ay pinintahan ng labis na pag-aalala na parang isang bihasang aktor sa entablado. Nang magtama ang kanilang mga paningin, mabilis siyang tumakbo palapit kay luwalhati at walang pag-aalinlangang lumuhod sa maruming sahig. Hinawakan niya ang mga malamig na kamay ng kanyang asawa at inilapat ang kanyang mukha roon, sinasabayan ng mga luhang halatang pilit na piniga mula sa kanyang mga mata. Lulu, patawarin mo ako. Diyos ko, salamat at ligtas kayo ng mga bata. Nabaliw ako sa pag-aalala. Hindi gumalaw si luwalhati. Tinitigan lamang niya ang nakuyukot na figura ng asawa. Naghintay siya kung may natitira pa bang katotohanan sa mga susunod nitong sasabihin. Akala ko kasi maliligtas kayo agad. Nakita ko kasing may paparating na isa pang bangka mula sa mga barangay tanod, kaya napanatag ang loob ko. Patuloy ni Nestor. Ang tinig ay puno ng pagmamakaawa, ngunit ang mga salita ay tila patalim na. Unti-unting hinihiwa ang pagkatao ni luwalhati. Pero si Valerie, nakita mo naman, umiiyak siya at namimilipit sa sakit. Dinudugo siya, Lulu. Buntis ang tao. Kung hindi ko siya inalalayan agad paakyat ng rescue boat at dinala sa ospital, baka nakunan siya. Alam kong matatag ka. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Alam kong kaya mong protektahan ang mga bata. Pero si Valerie, napakahina niya. Wala siyang ibang maaasahan kundi ako. Intindihin mo naman ako, Lulu. Nagmakaawa ang lalaki. Inililipat ang bigat ng kanyang kasalanan sa balikat ng asawang muntik na niyang mapatay. Sa loob-loob ni luwalhati, isang malakas at nakakabinging tawa ang gustong kumawala. Ang bangkang sinasabi nito ay isang imahinasyon lamang upang linlangin ang sariling konsensya. Ginamit pa nito ang kanyang lakas bilang dahilan para iwan siya sa kamatayan. Ang pagiging matatag ba ay nangangahulugang karapat-dapat ng iwanan. Ang pagiging ina ba ay nangangahulugang dapat niyang akuin ang parusa ng pagtataksil ng iba. Ngunit sa halip na sumigaw at isumbat ang lahat ng galit na kumukulo sa kanyang dugo, napagtanto ni luwalhati na ang taong kaharap niya ay hindi na ang lalaking minahal niya. Isa itong vampira na unti-unting sinisipsip ang kanyang halaga. Ang mga babaeng sumisigaw ay ang mga babaeng umaasa pang may mababago. Siya ay wala nang inaasahan. Dahan-dahang hinugot ni luwalhati ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Nestor. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, ipininta ang isang malamlam at maunawaing nangiti na nagtago sa halimaw na bagong gising sa kanyang dibdib. Naiintindihan ko, Nestor. Ang mahalaga ay ligtas tayo ngayon. Nakahinga ng maluwag ang lalaki, tila isang batang nakalusot sa ginawang kasalanan. Tumayo ito at hinubad ang kanyang basang-basang jacket na may bahid ng putik. Iniabot niya ito kay luwalhati, umaasang gaya ng dati. Aalagaan siya nito. Tinanggap iyon ni luwalhati. Tahimik siyang tumayo, lumapit sa gilid ng pasilyo at buong lakas na pinilipit ang makapal na tela upang pigain ang naipong tubig.
Ang bawat patak na bumagsak sa semento ay tila pagluha ng mga panahong sinayang niya. Isinampay niya ang jacket sa isang kalawanging alambre. Pinagmasdan niya itong nakasabit, walang buhay at malamig, na parang isang bangkay na nagpapaalala na ang pag-ibig niya ay formal na ring namatay. Nang bumalik siya sa kanilang pwesto, nakita niyang nakaupo si Nestor sa isang tabi. May hawak na telepono. Biglang lumiwanag ang screen nito dahil sa isang mensahe. Sa isang kisap mata, nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Mababakas ang pagkataranta sa kanyang mga mata habang nagmamadaling pinindot ang gilid ng telepono upang patayin ang ilaw. Sa kapalihim na luminga sa paligid upang siguraduhing walang nakakita. Ibinulsa niya ito ng malalim, isang kilos na hindi nakaligtas sa matalas na paningin ng asawang nagmamasid mula sa dilim. Kung nasa ospital at naghihingalo ang kanyang kabit, bakit ganito na lamang ang kaba niya sa isang mensahe? Lumalim ang gabi. Binalot ang buong evacuation center ng mga hilik, ubo, at malalalim na paghinga ng mga taong pinagod ng trahedya. Si Nestor ay nakahiga sa sahig, humihilik ng mahina, tila walang mabigat na dalahin sa budhi. Sa kanyang pagkakatagilid, nakausli mula sa basa niyang pantalon ang kanyang lumang pitaka. Maingat na inabot iyon ni Luwalhati. Ang layunin ay tignan kung nabasa ang mga mahahalalagang ID ng asawa. Basang-basa ang loob ng balat ng pitaka. Binuklat niya ito at nahanap ang isang lihim na siwang sa likod ng mga resibo. Inasahan niyang makikita roon ang lumang litrato nilang mag-anak na palagi nitong ipinagmamalaki noon. Ngunit iba ang napunta sa kanyang mga kamay. Isang nakatuping papel. Mamasa-masa man ay malinaw pa ring mabasa ang mga nakaimprenta rito. Idinikit ni Luwalhati ang papel sa direksyon ng liwanag na nagmumula sa poste sa labas ng bintana. Isa itong resibo mula sa isang sikat at mamahaling tindahan ng alahas. Isang singsing na may 2 kilatis na brilyante, nakaukit ang mga salitang N at V magpakailanman. Ang petsa ay 2 araw bago ang malakas na bagyo. At ang presyo, isang halagang sapat na upang bumili ng isang buong bahay. Isang halagang palihim na ipinasok ni Luwalhati sa kumpanya ni Nestor noong nakaraang buwan dahil umiiyak itong nalulugi daw ang kanilang negosyo. Habang pinagmamasdan ang resibo, naramdaman ni Luwalhati ang matalim at malamig na kislap ng brilyanteng iyon na tila tuwirang humihiwa sa huling sinulid ng kanyang awa. Ilang araw matapos ang trahedya, unti-unting bumaba ang tubig baha, nag-iwan ng makapal na putik at bakas ng pagkawasak sa buong lungsod. Bumalik sina Luwalhati at Nestor sa kanilang tahanan. Ang dating malinis at maaliwalas na bahay na ngayoy mistulang sementeryo ng mga nasirang kagamitan. Hindi pa man nakakapagsimula si Luwalhati sa paglilinis ng mga basang muebles. Isang matinis na boses ang sumalubong sa kanila mula sa pinto. Diyos ko, Luwalhati, anong ginawa mo sa bahay? Bakit ganito kadumi? Si Doña Carmen, ang ina ni Nestor, ay nakatayo sa bukana ng pinto. Maingat na nakataas ang laylayan ng kanyang mamahaling bestida upang hindi sumayad sa putik. Sa halip na tanungin kung kamusta ang mga apo, pagkatapos muntikang malunod, ang una nitong inasikaso ay ang pagpuna sa estado ng bahay. Lumapit ito kay Luwalhati na kasalukuyang nagpupunas ng sahig gamit ang lumang basahan. Palagi na lang nakakalat ang mga gamit. Hindi ka ba marunong mag-ayos? Kawawa naman ang anak ko. Pagod na nga sa trabaho, uuwian pa ang ganitong klaseng asawa at bahay. Napalunok si Luwalhati. Sanay na siya sa mga ganitong salita. Para kay Doña Carmen, si Luwalhati ay isang palamunin, isang swerteng babae na naiangat sa hirap dahil pinakasalan ng kanyang magaling at matagumpay na anak. Hindi nito alam na ang bahay na inirereklamo nito, ang kotseng sinasakyan nito, at ang negosyong ipinagmamalaki nito ay nagmula sa lihim na pondo ni Luwalhati. Hindi siya sumagot. Ipinagpatuloy niya ang pagkuskos sa sahig, kinakain ang kanyang dignidad,
para sa isang planong unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Habang nagpupunas siya sa salas, bumukas muli ang pinto at pumasok si Valerie. May bitbit itong manipis na folder. Napakaganda nito. Walang bakas ng pagod o trauma ng bagyo. Suot ang isang makintab at masikip na pulang bestida. Maingat itong naglakad na parang nagmomodelo. Sir Nestor, nandito po yung mga dokumentong kailangan niyo pirmahan para sa opisina. Malandi ang tono ng boses nito. Napangiti ng malapad si Nestor. Agad na kinuha ang folder at inalalayan ang dalaga papasok. Halika, umupo ka muna. Baka mapagod ka. Walang pag-aalinlangang umupo si Valerie sa kaisa-isang malinis na sofa na kagagawan lang punasan ni luwalhati. Ipinatong pa nito ang kanyang sapatos sa maliit na mesa. Tumingin ito kay luwalhati na pawisan at puno ng dumi ang damit. At pagkatapos ay bumaling kay Doña Carmen na abala sa pagpapaypay sa sarili. Ay naku, Tita Carmen, sayang naman ang ganda ng bahay niyo kung ang misis naman ay mukhang labandera. Dapat po kay Sir Nestor yung babaeng presentable at kayang dalhin ang pangalan niya. Nagkunwaring nakikisimpatya ito, ngunit ang mga mata ay puno ng panunuya. Tumawa naman si Doña Carmen, sinakyan ang panlalait ng dalaga. Nako, sinabi mo pa, Hija. Kung ikaw nga sana ang naging manugang ko, baka mas mayaman pa kami ngayon. Ang ganda mo na, masipag pa. Hindi tulad ng iba dyan. Walang ginawa kundi magmukmok sa bahay. Narinig lahat ni luwalhati ang mga salitang iyon. Habang nakaluhod sa sahig, hawak ang maruming basahan. Isang mainit na patak ng pawis ang tumulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang mata. Humapdi ito. Ngunit hindi kasing hapdi ng pagtrato sa kanya bilang basahan sa sarili niyang pamamahay. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tumayo siya, nagtungo sa kusina, at nang bumalik ay may dalang isang baso ng mainit na tsa na maingat niyang ipinatong sa mesa sa harap ni Valerie. Uminom ka muna. Malamig sa labas, baka makasama sa baby. Mahinahon at mababa ang boses ni luwalhati. Ang kanyang mukha ay inosente at nagpapakita ng labis na pag-aalala. Bagay na nagpangiti ng palihim kina Nestor at Doña Carmen. Tila nakahinga sila nang maluwag na ang bobo at sunod-sunurang luwalhati ay nananatili sa kanyang lugar. Sa pag-urong niya, nahagip ng paningin ni luwalhati ang isang basag na piraso ng glass frame na nahulog mula sa estante. Litrato ito nilang pamilya. Maingat siyang lumuhod, binalot ang matalim na bubog gamit ang isang pirasong tissue at ibinulsa. Hindi niya ito itinapon, hindi dahil mahalaga ang litrato, kundi dahil nakita niya kung paano maaaring maging mapanganib ang isang bagay na basag at pinabayaan. Ito ang magiging simbolo ng kanyang paghihiganti. Tahimik, matalim, at nakatago. Nang magpaalam si Valerie upang pumunta sa banyo, nagmasid si luwalhati. May nahulog mula sa pouch ng dalaga na hindi nito namalayan. Isang maliit na pakete ng sanitary napkin. Kung totoong buntis ito at muntik ng makunan, paanong nagdadala ito ng ganoong gamit para sa buwanang dalaw? Isang matalim na hinala ang nabuo sa isip ni luwalhati, ngunit pinanatili niya ang kanyang mukhang blanko. Bago pa man siya makapagsalita, humarap sa kanya si Doña Carmen na may awtoridad na tila siya ang nagmamay-ari ng bahay. Luwalhati dahil delikado ang pagbubuntis ni Valerie at kailangan niya ng mag-aalaga, napagdesisyonan namin ni Nestor na dito muna siya titira sa guest room. Ikaw na ang bahala sa mga pagkain at pangangailangan niya. Wala ka namang ibang ginagawa kundi tumambay. Tumingin si luwalhati kay Nestor, naghihintay ng kahit kaunting pagtutol mula sa asawa. Ngunit nakaiwas lamang ito ng tingin at kunwari ay abala sa mga papel. Unti-unting umangat ang mga sulok ng labi ni luwalhati, bumubuo ng isang namangiting nakakapangilabot kung mayroong makakabasa sa kahulugan nito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Opo, Mama. Ako na po ang bahala sa kanya. Siguraduhin kong hindi niya makakalimutan ang pananatili niya rito. Tumalikod si luwalhati upang ipagpatuloy ang paglilinis ng maruming sahig.
Ngunit sa pagyuko niya, ang tanging nasisilayan ay ang sarili niyang refleksyon sa basang tubig, ang mukha ng isang reynang naghahanda upang bawiin ang kanyang kaharian. Malalim na ang gabi. Binalot na ng mahimbing na tulog ang mga taong nag-aakalang hawak nila ang kapalaran ng pamilyang ito. Sa labas, sa ilalim ng matandang puno ng mangga na nakaligtas sa rumaragasang baha, isang bulto ang tahimik na gumagalaw sa dilim. Si Luwalhati, gamit ang isang maliit na pala, sinimulan niyang hukayin ang basang lupa. Ang pagbaon ng bakal sa lupa ay lumikha ng mabigat na ritmo, isang himig ng paglilibing sa kanyang kahinaan at pagpapabangon sa kanyang tunay na pagkatao. Makalipas ang ilang minuto, tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Dahan-dahang hinugot ni Luwalhati mula sa putikan ang isang mabigat at kalawanging kahon na gawa sa bakal. Pinunasan niya ang dumi nito gamit ang kanyang palda at maingat na binuksan ang takip. Sa loob, natatago mula sa paningin ng mapanghusgang mundo ay ang mga patunay ng kanyang tunay na halaga. Mga dokumentong nakabalot sa makapal na plastik, mga titulo ng lupa, sertipiko ng shares ng bilyon-bilyong pondo, at ang opisyal na selyo ng Alcantara Group. Siya, ang babaeng tinawag nilang Labandera at Palamunin, ay ang kaisa-isang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking imperyo ng real estate sa buong bansa. Nanginginig ang mga daliri ni Luwalhati nang abutin niya ang pangunahing sertipiko. Ang mga daliring iyon na ngayon ay magaspang, sugatan, at may mga kalyo dahil sa mahabang panahon ng pagpapanggap bilang isang walang kayang may bahay upang lamang hindi masagasaan ang maliit na ego ni Nestor, ay dahan-dahang humaplos sa pirma ng kanyang yumaong ama. Sa ginawang iyon, nag-alay siya ng isang tahimik na paghingi ng tawad sa kalangitan. Patawad, Papa, kung ibinaba ko ang aking sarili para sa isang lalaking hindi pala marunong lumingon sa pinanggalingan. Kinuha niya ang isang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng mga papel. Binuhay niya ito at tinawagan ng kaisa-isang numero na nakarehistro roon. Hindi nagtagal, isang pamilyar at baritonong boses ng matandang lalaki ang sumagot. "Hello, Lulu. Hinihintay ko ang tawag mo. Matagal din akong nag-alala simula nang mabalitaan ko ang bagyo. Tito, panahon na. Bawiin natin ang pinahiram kong buhay sa kanya." Matapang, buo at walang panginginig ang tinig ni Luwalhati. Wala na ang boses ng nagmamakaawang asawa. Ang nagsasalita ngayon ay ang tunay na may-ari ng trono. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Attorney Mendoza. Tila nakahinga ito ng maluwag pagkatapos ng isang dekadang paghihintay. "Salamat sa Diyos at natauhan ka na rin, anak. Nakahanda na ang mga papeles para sa dahan-dahang pagputol ng lihim na pondo ng kumpanya niya. Pero kailangan nating mag-ingat. Pinag-aralan ko ang mga papeles na ipinapirma mo sa kanya noon. May isang blind clause sa lumang kontrata ni Nestor. Kung may maling galaw at malaman niya agad na ikaw ang nasa likod ng mga investors niya, maaari niyang makuha ang buong kumpanya mo bago pa man tayo makabawi. Kailangan nating maging malinis sa bawat hakbang. Hindi ako nagmamadali, Tito. Gusto kong makita kung paano siya guguho mula sa pinakamataas niyang pangarap." Ikinuyom ni Luwalhati ang kanyang palad bago ibinaba ang tawag at ibinaon muli ang kahon sa lupa. Pagsikat ng araw, nagising ang bahay sa isang masiglang boses. Maagang nakapagbihis si Nestor, suot ang kanyang paboritong asul na suit. Punong-puno ng pagmamalaki ang kanyang tindig habang nagmamadaling pumasok sa kusina kung saan naghahanda ng almusal si Luwalhati. Walang sabi-sabi, inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng hapagkainan. "Lulu, tingnan mo ito. Isang malaking holding firm ang biglang nag-invest ng milyon-milyon sa kumpanya natin ngayon lang umaga. Sabi ko na nga ba, sadyang magaling ako at hindi nila palalampasin ang kakayahan ko? Makakabawi na tayo mula sa pagkalugi." Tuwang-tuwa si Nestor, yakap-yakap ang hangin dahil sa labis na kayabangan. Hindi man lang napansin na
Hindi ito resulta ng kanyang talino, kundi ng isang maingat na patibong. Tahimik na nagsalin ng kape si Luwalhati sa tasa ng asawa, inilalapit ito sa kanya na may kasamang matamis at masunuring ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Masaya ako para sa'yo, Nestor. Nararapat lang sa'yo yan. Hindi alam ng kanyang asawa na ang ipinagmamalaki nitong grasya ay ang lason na mismong pinili niyang ipainom dito. Ang puting papel ng kontrata ay nakapatong sa hapagkainan. Inosenteng nakatingala sa ilaw, naghihintay sa takdang panahon upang maging formal na hatol ng pagkawasak ng lalaking nasa harapan niya. Dumating ang araw na formal ng inangkin ni Valerie ang guest room. Punong-puno ang buong bahay ng kanyang mga kahilingan na para bang isa siyang reyna na hindi maaaring dapuan ng alikabok. Araw-araw, sinisiguro ni Doña Carmen na ang buntis na dalaga ay pinagsisilbihan ng lahat ng luho at syempre, ang tanging nag-aasikaso nito ay si Luwalhati. Isang tanghali, habang mainit ang sikat ng araw sa labas, ipinag-utos ni Doña Carmen kay Luwalhati na magluto ng sopas na gawa sa mamahaling shark's fin na ipinabili pa niya kay Nestor para lamang kay Valerie. Bilang isang masunuring asawa, matiyagang pinakuluan ni Luwalhati ang sopas, tinitiis ang matinding init ng kalan at ang pagod mula sa maghapong paglilinis. Nang maluto ito, isinalin niya sa isang magandang mangkok, inilagay sa tray at inihatid sa salas kung saan nakaupo si Valerie habang nanonood ng telebisyon. Narito na ang sopas mo. Maingat itong inilapag ni Luwalhati sa maliit na mesa sa harap ni Valerie. Tiningnan lamang ito ng dalaga ng may pandidiri. Ano ba ito? Bakit ang asim ng amoy? Nilagyan mo ba ng panis na sangkap ito para mamatay ang anak ko? Matinis at mapang-insultong wika ni Valerie, sinadyang laksan ng boses para marinig ng mga nasa itaas. Hindi panis yan. Ganyan talaga ang amoy ng espesyal na sopas na pinabili ni Mama Carmen. Mahinahong sagot ni Luwalhati, pilit na kinakalma ang sarili. Pero hindi na kontento si Valerie. Sa isang iglap, inabot niya ang mainit na mangkok at sinadyang itulak ito. Bumuhos ang kumukulong sopas ng diretso sa mga kamay at braso ni Luwalhati. Nagsabuyan ng sabaw at pira-pirasong laman sa malinis na sahig. Napadaing si Luwalhati dahil sa matinding paso. Subalit bago pa siya makapagsalita, nagsimulang umiyak ng malakas si Valerie. Aray! Napaso ako! Bakit mo tinapon sa akin? Sinadya mo ba ito dahil naiinggit ka sa amin ng anak ko? Sumigaw si Valerie habang yakap-yakap ang sarili, nagkukunwaring biktima. Bumaba ng patakbo si Nestor mula sa hagdan, kasunod ang kanyang ina. Nang makita ang eksena, hindi nag-atubili si Nestor. Nilapitan niya si Luwalhati at buong lakas na sinampal ang asawa. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa pisngi ni Luwalhati ay umalingaw-ngaw sa buong salas, nagpabingi sa lahat. Wala kang kwentang ina. Paano kung may mangyari sa anak ko? Galit na sigaw ng lalaki habang inaamo ang humihikbing si Valerie. Kung may mangyaring masama sa kanya, ikaw ang mananagot. Bumagsak si Luwalhati sa sahig, hawak ang namumulang pisngi at ang pasong nagnininga sa kanyang braso. Wala siyang ibinigay na luha. Walang hikbi o paghingi ng tawad ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang paningin niya ay nakatuon kay Nestor na inaakay si Valerie pabalik sa kwarto at sabiyenan niyang binigyan siya ng nandidiring tingin bago umalis. Sa mga oras na yon, natutunan ni Luwalhati na ang pinakamataas na antas ng puot ay hindi na isa sa atinig. Ito ay kinikimkim at pinapanday. Mula sa likuran ng sofa, narinig niya ang mahihinang paghikbi. Sina Leo at Maya nakatago at nanginginig sa takot na saksihan ang kalupitan ng kanilang sariling ama. Mabilis na gumapang si Luwalhati palapit sa kanila. Itinago ang kanyang sugatang braso upang hindi sila mag-alala at mahigpit na niyakap ang dalawang bata. Dinama niya ang tibok ng kanilang maliliit na puso. Sa bawat pintig,
ay ang pangako niyang hindi na niya hahayaang masaktan pa sila. Mama, bakit tayo sinasaktan ni Papa? Umiiyak na tanong ni Maya. Hinalikan ni luwalhati ang noo ng kanyang anak. Pinahid niya ang luha nito gamit ang hindi napasong kamay at ibinulong sa hangin ang isang lihim na sumpa. Malapit na, anak. Matatapos din ang lahat ng ito. Kinabukasan, habang tahimik na inililigpit ni luwalhati ang mga damit ni Valerie upang labhan, narinig niya ang isang kakaibang bulong mula sa loob ng banyo. Nakatayo siya sa labas ng pinto, pilit na pinakikinggan ang mga salitang binibitawan ng dalaga na tila kausap ang sarili. Sana hindi niya mahalata na wala talaga. Magkaka-period na yata ako, kailangan kong magtago. Lumiwanag ang mga mata ni luwalhati. Ang kanyang hinala mula noong nakaraang araw ay unti-unting nakakumpirma. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang napakaliit at itim na bagay na padala ng kanyang abogado noong nakaraang gabi. Isang microcamera. Maingat siyang pumasok sa kwarto ni Valerie nang lumabas ito ng banyo. Sa isang mabilis na galaw, itinago niya ang lente sa pagitan ng makapal na dahon ng artipisyal na halaman na nakalagay malapit sa kama. Tiyak na nakatutok sa buong kwarto. Umilaw ito ng isang beses, isang napakaliit na pulang tuldok na hindi mapapansin ni numan. Hudyat na nagsimula na ang paghuhukay sa pinakamadilim na lihim ng babaeng nagpapanggap na ina ng tagapagmana ng pamilya. Sa gitna ng usok ng mainit na tubig at amoy ng sabon sa likod ng kanilang bahay, matiyagang naglalaba si luwalhati. Ang kanyang mga kamay ay babad sa bula, isang eksenang madalas makita ni Nestor at ng kanyang ina. Ang larawan ng isang asawang walang ibang alam gawin, kundi ang gawaing bahay. Ngunit sa ilalim ng tumpok ng mga basang damit, nakatago ang kanyang cellphone, nakasalukuyang nakakonekta sa microcamera na itinanim niya sa silid ni Valerie. Maingat niyang pinunasan ang kanyang mga kamay at kinuha ang telepono nang matiyak niyang walang nakatingin. Sa maliit na screen bumantad ang isang malinaw na tagpo. Hindi nag-iisa si Valerie sa silid. Kasama nito ang isang lalaking may magaspang na hitsura, may mga tattoo sa braso at tila pamilyar na pamilyar sa bawat sulok ng kwarto. Nakita ni luwalhati kung paano yumakap ang lalaki kay Valerie. Isang pagyakap na puno ng pagnanasa at lihim. Siguraduhin mo lang, Valerie, na makukuha natin ang pera ng tangang iyon. Narinig ni luwalhati ang boses ng lalaki mula sa speaker ng telepono. Pagod na akong magtago. Tumawa ng nakakaloko si Valerie habang tinatanggal ang foam na nakalagay sa ilalim ng kanyang damit. Ang pekeng tiyan na nagpapaniwala sa lahat na siya ay nagdadalang tao. Huwag kang mainip, Marco. Konting tiis na lang. Kapag napirmahan na ni Nestor ang paglilipat ng shares sa akin, iiwan na natin ang bahay na ito at ang pakialamerang asawa niya. Hindi niya alam na ang dinadala ko ay ang utang mo sa sugal, hindi ang anak niya. Naramdaman ni luwalhati ang isang kakaibang panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang mapait at malamig na katuwaan. Isang dekada niyang ibinigay ang kanyang dangal para sa isang lalaking ang akala ay siya ang pinakamatalino sa mundo. Ngunit heto siya ngayon, pinapaikot ng isang huwad na pag-ibig at isang pekeng pagbubuntis. Hindi napigilan ni luwalhati ang isang mahinang tawa na kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng pait, ngunit may dalang kalayaan. Sa wakas, ang mga anino ay nagsisimula nang lumabas sa liwanag. Sandaling itinigil ni luwalhati ang kanyang ginagawa. Tumayo siya at nagtungo sa kusina, kumuha ng isang mamahaling sachet ng tsaa na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng mga lumang lata. Sa halip na uminom ng tubig mula sa gripo gaya ng nakasanayan niya sa harap ng biyenan, maingat siyang nagtimpla ng mainit na tsaa. Nilanghap niya ang bango nito, ipinikit ang mga mata, at ninamnam ang bawat lagok. Sa sandaling iyon, hindi siya ang alilang si luwalhati. Siya ang nag-iisang reyna na nagpapahinga bago ang huling yugto ng digmaan. Ang simpleng tasa ng tsa ay naging simbolo ng kanyang muling pagkabuhay.
Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa kusina. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa loob ng kanyang bulsa, ngunit dahil sa pagmamadali, hindi niya namalayan na naiwan itong nakabukas at naglalabas ng mahinang liwanag mula sa loob ng tela. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka naglalaba? Ang boses ni Nestor ay puno ng awtoridad at galit. Pumasok ito sa kusina at agad na napansin ang tasa ng tsaa sa mesa. Saan galing ang tsaang iyan? Ninanakaw mo ba ang mga gamit ni Mama? At ano yang nasa bulsa mo? Bago pa man makasagot si Luwalhati, mabilis na lumapit si Nestor at marahas na hinawakan ang kanyang bisig. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay nagdulot ng panibagong sakit sa kanyang mga pasong hindi pa lubos na gumagaling. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Nestor ang cellphone mula sa bulsa ni Luwalhati. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita ang screen na may gumagalaw na imahe. Huminto ang tibok ng puso ni Luwalhati nang maramdaman ang marahas na paghablot ni Nestor sa kanyang cellphone. Nanlamig ang kanyang mga daliri habang pinapanood ang asawa na nakatitig sa maliwanag na screen. Ngunit bago pa man maunawaan ni Nestor ang mga gumagalaw na figura sa loob ng silid ni Valerie, mabilis na iginalaw ni Luwalhati ang kanyang hinlalaki upang iswipe ang screen patungo sa isa pang application. Nang itapat ni Nestor ang telepono sa kanyang mukha, ang tanging nakita niya ay isang video ng pagluluto ng kakanin na may malakas na background music. Isang tutorial sa YouTube na sadyang inihanda ni Luwalhati para sa ganitong pagkakataon. Nag-aaksaya ka ng panahon sa panonood ng mga walang kwentang bagay habang ang daming dapat labhan. Singhal ni Nestor sabay hagis ng telepono sa ibabaw ng mesa. Muntik na itong mahulog sa sahig. Ang kumpanya ko ay dumaranas ng matinding pressure at ikaw, narito ka lang at nagpapakasarap sa panonood. Wala ka talagang pakinabang. Yumuko si Luwalhati. Pilit na itinatago ang buntong hininga ng ginhawa. Pasensya na, Nestor. Gusto ko lang kasing matutong magluto ng paborito mong kakanin para sa selebrasyon nyo. Hindi na sumagot ang lalaki at padabog na lumabas ng kusina. Nang masiguro ni Luwalhati na wala na ito, mabilis niyang kinuha ang telepono at pinatay ang lahat ng record. Alam niyang hindi na siya maaaring manatili sa bahay na yon nang walang ginagawa. Kinabukasan, sa ilalim ng pagkukunwaring bibili ng mga gamit sa eskwela ng mga bata, nagtungo si Luwalhati sa opisina ni Attorney Mendoza. Sa loob ng malamig at tahimik na silid ng abogado, inilatag ni Luwalhati ang kanyang pirma sa isang mahalagang dokumento. Ito ang formal na kautusan upang i-freeze o itigil ang 50% ng credit line na palihim niyang ibinibigay sa kumpanya ni Nestor sa loob ng maraming taon. Sa isang iglap, ang perang dumadaloy na nagpapanatili sa karangyaan ni Nestor ay unti-unting matutuyo. Samantala, sa opisina ni Nestor, naging magulo ang lahat. Ang mga empleyado ay nagtatakbuhan habang ang kanilang boss ay walang tigil sa pagsigaw sa loob ng kanyang silid. Paanong hindi maaprubahan ang loan? Sabi ng bangko ay maayos ang kredito natin. Galit na boses ni Nestor na dinig hanggang sa labas ng pasilyo. Isang malaking proyekto na inaasahan niyang magpapayaman sa kanya ng husto ang biglang tinanggihan dahil sa kakulangan ng sapat na pondo. Pag-uwi ni Nestor sa bahay ng gabing iyon, tila nagbago ang ihip ng hangin. Wala ang kanyang karaniwang hambog na porma. Nilapitan niya si Luwalhati na kasalukuyang naghahanda ng hapunan. Sa isang bihirang pagkakataon, hinawakan niya ang baywang ng asawa at bumulong sa isang matamis ngunit nakakadiring tono. Lulu, mahal ko. Medyo nagigipit ang kumpanya ngayon. Alam mo naman, para rin ito sa kinabukasan ni Leo at Maya. Wala ka bang naitabing pera? O baka naman pwedeng manghiram ka sa mga kamag-anak mo sa probinsya? Kahit konti lang, para lang maitawid natin itong buwan. Pangmamanipula ng lalaki, umaasang ang maawaing. Si Luwalhati ay muling magpapakabayani para sa kanya, para
Maingat na kumawala si luwalhati sa pagkakahawak nito sa pamamagitan ng pagkukunwaring kukuha ng sandok sa kabilang panig ng kalan. Susubukan ko, Nestor. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Isang kasinungalingan na sadyang ibinigay ni luwalhati upang manatiling kampante ang kalaban. Ngunit ang huwad na katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng isang matinis na tili mula sa itaas. Pababa ng hagdan si Doña Carmen, namumula ang mukha sa galit at may hawak na isang walang lamang kahon ng alahas. Magnanakaw! Nestor! Ang asawa mo ay isang magnanakaw! Sigaw ng matanda habang itinuturo ang mukha ni luwalhati. Nawawala ang aking mga gintong alahas sa loob ng drawer ko. Sigurado akong kinuha mo ito para itago at ipunla ng sarili mong pera. Wala ka na talagang kahihiyan, luwalhati. Nanlaki ang mga mata ni Nestor at marahas na humarap sa asawa. Sa gilid ng hagdan, nakita ni luwalhati si Valerie na nakasandal sa pader. May bakas ng isang mapanuring na ngiti sa mga labi habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang suot na mamahaling relos. Isang relos na alam ni luwalhati na bahagi ng nawawalang koleksyon ng kanyang biyenan. Ang boses ni Doña Carmen ay parang isang sirena na bumubutas sa katahimikan ng gabi. Paulit-ulit niyang isinisigaw ang salitang magnanakaw habang nakaturo ang nanginginig niyang daliri sa mukha ni luwalhati. Hindi pa man nakakapagsalita si luwalhati upang ipagtanggol ang sarili. Isang mabilis at mabigat na kamay na naman ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang lakas ng sampal ni Nestor ay nagdulot ng isang matalim na tunog na yumanig sa katahimikan ng salas, sapat upang mapalingon maging ang mga kasambahay mula sa kusina. Wala ka na talagang kahihiyan. Hindi lang pala pagiging pabaya ang kasalanan mo, pati ang mga gamit ni Mama ay pinapakialaman mo na. Ang boses ni Nestor ay puno ng puot. Tila ba ito ang matagal na niyang hinihintay na pagkakataon upang tuluyang durugin ang pagkatao ng asawa. Sa sulok ng kanyang paningin, nakita ni luwalhati si Valerie na prenteng nakasandal sa hamba ng pinto. Dahan-dahang kinukutkot ang kanyang mga kuko habang may mapanuyang ngiti sa mga labi. Alam ni luwalhati ang totoo. Nakita niya sa kanyang kamera kung paano palihim na pumasok si Valerie sa kwarto ng matanda at kinuha ang mga alahas upang ibayad sa utang sa sugal ng kanyang kasabwat. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras upang ilabas ang alas. Dahan-dahang iniangat ni luwalhati ang kanyang ulo. Pinahid niya ang bahagyang dugo sa gilid ng kanyang labi at tumingin ng diretso sa nag-aapoy na mga mata ni Nestor. Binenta ko ang mga alahas na yon dahil kailangan. Mahinahon at walang panginginig na pahayag ni luwalhati. Kita mo na. Inamin mo rin. Ikaw na babae ka. Muling sigaw ni Doña Carmen, tila lulukso sa galit. Binenta ko yon para bayaran ang utang ni Kuya Junjun sa ospital. Patuloy ni luwalhati. Binabanggit ang pangalan ng panganay na kapatid ni Nestor na paborito ng matanda. Ngunit baon sa utang dahil sa bisyo. Tumatawag siya sa akin noong isang linggo. Nagmamakaawa dahil kukunin na ang kanilang bahay dahil sa mga hindi nabayarang bills. Akala ko ba, pamilya tayo? Akala ko ba, ang mahalaga ay ang pagtulong sa bawat isa? Ibinenta ko ang mga alahas para hindi mapahiya ang pamilya nyo sa mga kapitbahay sa probinsya. Biglang tumahimik ang buong salas. Ang mukha ni Doña Carmen na kanina ay namumula sa galit ay biglang namutla. Ang pangalang Junjun ay ang kahinaan ng matanda. Hindi siya makapagsalita dahil alam niyang ang anak niyang lalaki ay palaging humihingi ng pera sa asawa ni Nestor. Si Nestor naman ay napatigil, ang kanyang itataas na sanang kamay para sa pangalawang sampal ay nanigas sa hangin. Ang hiya na palaging iniingatan ng kanilang pamilya ay muling ginamit ni luwalhati bilang isang matibay na kalasag. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahinang tanong ni Nestor, bagaman halata pa rin ang inis sa kanyang tinig. Dahil alam kong marami kang iniisip sa opisina, ayaw ko nang dagdagan ang problema mo.
Sagot ni luwalhati bago tumalikod at tahimik na naglakad patungo sa banyo. Walang humabol sa kanya, walang humingi ng tawad. Ang katahimikan ni na Doña Carmen at Nestor ay ang pinakamatamis na tagumpay na nakuha niya sa gabing iyon. Isang katahimikang dala ng pagkapahiya. Sa loob ng banyo, binuksan ni luwalhati ang gripo. Hinayaan niyang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang mga palad bago ito idinampi sa kanyang namamagang pisngi. Tumingin siya sa salamin. Ang pasa sa kanyang mukha ay hindi isang tanda ng kahinaan. Para sa kanya, ito ay isang sugat ng isang mandirigma na malapit nang matapos ang laban. Isang gandang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniisip kung paano guguho ang mundo ni Valerie kapag nalaman ni Doña Carmen na ang tunay na kumuha ng alahas ay ang babaeng itinatangi nito. Ngunit ang kanyang panandaliang kapayapaan ay muling nabasag nang tumunog ang kanyang lihim na telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Mendoza. Lulu, may masamang balita. Nakakuha ako ng impormasyon mula sa bangko. Isinangla ni Nestor ang titulo ng bahay na tinitirhan niyo ngayon. Kinuha niya ang lahat ng pera para pondohan ang isang bagong branch ng kumpanya na ang nakapangalan bilang manager ay si Valerie. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Naramdaman ni luwalhati ang isang malamig na kuryente na gumapang sa kanyang likuran. Hindi lang pala ang kanyang puso at dangal ang ninanakaw ni Nestor, kundi pati ang bubong na nagtatanggol sa kanyang mga anak. Ang lalaking ito ay handang ilagay sa lansangan ang sarili niyang pamilya para lamang sa isang huwad na pag-ibig. Nagpatuloy ang mga araw na tila isang malalim at mapayapang ilog, ngunit sa ilalim nito ay ang naglalakihang mga batong handang gumiit sa sinumang dadaan. Dahil sa muling pagpasok ng pondo mula sa misteryosong investor na walang iba kundi si luwalhati, muling nagbalik ang hambog na anyo ni Nestor. Pakiramdam niya ay siya na ang hari ng industriya at bilang pagdiriwang, inanunsyo niya ang isang marangyang piging para sa ika-10 anibersaryo ng kumpanya na gaganapin sa pinakasikat na hotel sa lungsod. Isang gabi, habang abala si luwalhati sa pagtitiklop ng mga damit, pumasok si Nestor sa silid na may dalang isang itim na plastic bag. Inihagis niya ito sa ibabaw ng kama nang walang anumang pasabi. Suotin mo iyan sa gabi ng selebrasyon, utos ni Nestor habang hindi man lang tumitingin sa asawa. Pumili ako ng kulay na hindi masyadong agaw pansin. Ayaw kong maging sentro ka ng usapan o masapawan mo ang mga importanteng bisita. Siguraduhin mong magmumukha kang maayos para hindi mo ako ipapahiya. Dahan-dahang binuksan ni luwalhati ang supot. Isang kupas at madilim na kulay abong bestida ang bumantad sa kanya. Ang tela ay magaspang sa balat at ang tabas ay luma. Tila binili lamang sa isang murang tindahan sa tabi ng kalsada. Wala itong anumang dekorasyon, isang damit na sadyang pinili upang gawin siyang anino sa gitna ng liwanag. Eksakto namang pumasok si Valerie sa silid, suot ang isang naglalagablab na pulang bestida na gawa sa mamahaling sutla. Kumikinang ang bawat hibla nito sa ilalim ng ilaw ng kwarto. Umikot-ikot pa ang dalaga sa harap ni luwalhati, hinahayaan na humampas ang malambot na tela sa hangin. Bagay ba sa akin, Nestor? Sabi mo ay espesyal ang gabing ito para sa atin. Kaya pinili ko ang kulay ng tagumpay, sabi ni Valerie sa isang malanding tono habang hinahaplos ang braso ng lalaki. Napakaganda mo, Valerie. Iyan ang tamang damit para sa isang babaeng nasa tabi ng isang matagumpay na lalaki. Sagot ni Nestor na may kasamang paghanga na kailanman ay hindi niya ipinakita kay luwalhati. Hindi kumibo si luwalhati. Tinitigan lamang niya ang pulang tela na suot ni Valerie. Sa kanyang isipan, ang kulay na yon ay hindi simbolo ng tagumpay, kundi ng babala. Isang babala ng darating na trahedya na sila mismo ang nag-imbita. Nang sumapit ang hating gabi at muling binalot ng katahimikan ng bahay, dahan-dahang tumayo si luwalhati. Kinuha niya ang lahat ng ebidensyang kanyang nakalap sa loob ng nakaraang mga linggo.
ang mga kopya ng kasulatan ng pagsasangla ng kanilang bahay, ang mga saoke ng bangko na nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng pondo ni Nestor patungo sa mga personal na account ni Valerie, at ang pinakaimportanteng ebidensya, ang video ng pagtataksil ni Valerie. Maingat niyang inilagay ang lahat ng ito sa isang makapal na sobre, tila isang arkitekto na tinitiyak na ang bawat pundasyon ng kanyang itinatayong bitag ay hindi matitinag. Kinabukasan, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa piging, nanatili si Luwalhati sa labahan. Inilabas niya ang kanyang lumang plansa. Maingat niyang inilatag ang murang damit na ibinigay ni Nestor. Dahan-dahan niyang pinadaan ang mainit na bakal sa bawat himaymay ng tela. Tinitiyak na walang kahit isang lukot ang matitira. Ang ritmo ng pagplansa ay tila isang meditasyon para sa kanya. Ang init na nagmumula sa bakal ay sumisimbolo sa puot na matagal niyang kinimkim na ngayoy ginagamit niya upang ayusin ang kanyang huling baluti. Hindi niya kailangan ng mamahaling sutla upang maging makapangyarihan. Ang katotohanan ang magiging pinakamahalaga niyang hiyas. Ngunit ang kanyang konsentrasyon ay nagambala nang makarinig siya ng malalakas na kalabog mula sa kanyang silid. Mabilis siyang tumakbo paitaas at bumantad sa kanya si Nestor na may hawak na martilyo. Kasalukuyan nitong hinahampas ang maliit na drawer sa tabi ng kama ni Luwalhati, ang kaisa-isang drawer na palaging nakakonsi. Anong itinatago mo rito, Luwalhati? Kanina ko pa sinusubukang buksan ito. May itinatago ka ba sa akin? Galit na tanong ni Nestor habang muling itinataas ang martilyo para sa isang mas malakas na hampas. Nanlamig ang buong katawan ni Luwalhati. Sa loob ng drawer na yon nakalagay ang sobrang magpapabagsak sa lahat ng pangarap ni Nestor. Bumagsak ang mabigat na martilyo sa kahoy, lumikha ng isang nakabibinging ingay na yumanig sa buong silid at nagdulot ng malaking lamat sa gilid ng drawer. Tumigil ang mundo ni Luwalhati nang makita ang lamat sa kahoy ng kanyang drawer. Sa bawat pag-angat ng martilyo ni Nestor, tila hinahampas din ang kanyang pagkakataon para sa hustisya. Bago pa man bumagsak ang huling buwelo ng asawa, mabilis na sumigaw si Luwalhati at hinawakan ang braso ni Nestor. Nestor, huwag! Pakiusap! Ang boses ni Luwalhati ay puno ng pekeng takot at pagmamakaawa. Ang mga matang sadyang pinaluha upang ipakita ang isang sugatang kaluluwa. Ano bang itinatago mo rito? Bakit kailangang may kandado pa ito? Tanong ni Nestor, hinihingal sa pagod at galit. Iyan ang kaisa-isang bagay na natitira para sa mga anak natin. Humihikbing sagot ni Luwalhati habang dahan-dahang kinukuha ang martilyo mula sa kamay ng asawa. Nandyan ang mga barya at maliit na perang itinabi ko mula sa mga binibigay mong panggastos sa palengke. Gusto ko sanang sorpresahin ka kapag kailangan na nina Leo at Maya ng pambayad sa eskwela sa susunod na taon. Ayaw ko lang kasing isipin mo na wala akong pakinabang, kaya palihim akong nag-iipon ng mga tira-tira. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Nestor. Binitawan niya ang martilyo at tiningnan ang asawa ng may matinding pandidiri. Nag-iipon ka ng mga barya. Akala ko naman kung anong mahalagang sikreto na. Nagpakahirap pa akong sirain ng drawer para lang sa mga baryang yon? Tunay ka ngang walang kwentang babae, Luwalhati. Pati pag-iipon, pangpulubi ang estilo mo. Hindi na hinintay ni Nestor ang sagot ng asawa at padabog na lumabas ng silid. Iniwan ang sirang kahoy at ang babaeng tila talunan sa kanyang paningin. Pagkasara ng pinto, unti-unting nawala ang mga luha sa mata ni Luwalhati. Mabilis niyang binuksan ang drawer, kinuha ang makapal na sobrang naglalaman ng katotohanan at mahigpit itong nirestuhan sa kanyang dibdib. Hindi ito barya. Ito ang magiging pambayad sa lahat ng luhang ibinuhos niya sa loob ng 10 taon. Nang sumapit ang hapon, dinala ni Luwalhati ang kanyang mga anak sa bahay ng isang malayong kamag-anak sa kabilang bayan. Dito muna kayo, mga anak. Huwag kayong lalabas hanggat hindi bumabalik si Mama. May gagawin lang akong napaka-importanteng bagay para sa inyo.
bilin niya habang hinahalikan ang kanilang mga noo. Ang yakap ni Maya ay tila nagbigay ng huling lakas na kailangan niya upang harapin ang gabi. Bumalik si Luwalhati sa kanilang bahay na walang tao. Nagtungo siya sa kusina at iniabot ang sobre sa isang lalaking nakasuot ng itim na uniforme na naghihintay sa labas ng bintana, isang tauhan ni Attorney Mendoza. Sa sandaling makuha ng lalaki ang dokumento, naramdaman ni Luwalhati ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bawat pahina ng kanyang paghihirap ay nasa tamang kamay na. Nagtungo siya sa kanyang silid at tiningnan ang kulay abong damit na iniwan ni Nestor sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ito, ngunit sa halip na isuot, dahan-dahan niya itong itinapon sa loob ng basurahan. Mula sa ilalim ng kanilang kama, hinugot niya ang isang malaking bintana na naglalaman ng isang puting-puting sutla na vest at pantalon. Isang kasuotang sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang budhi at sa talim ng kanyang kapangyarihan. Maingat siyang naglagay ng kolorete sa muka. Ang bawat hagod ng brush ay tila pagpawi sa bawat pasa at sakit na natanggap niya. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang Luwalhati na nakikita niya ay hindi na ang asawang kayang saktan. Siya ay isang bagyong handang manalasa. Lumabas siya ng bahay at sumakay sa isang madilim na sasakyang naghihintay sa dulo ng kalsada. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, patungo sa hotel kung saan gaganapin ang selebrasyon. Tanging ang tunay na tibok ng kanyang puso ang naririnig niya sa gitna ng katahimikan. Ang gabi ay malamig, ngunit ang bawat hininga ni Luwalhati ay nagniningas sa determinasyon. Pagdating sa harap ng malaking hotel, bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang mga sapatos ni Luwalhati ay unang tumama sa pulang alpombra. Walang nakakilala sa kanya, ngunit ang bawat taong nadadaanan niya ay napapalingon sa aura ng kapangyarihan na kanyang dala. Huminto siya sa tapat ng malaking pinto ng ballroom. Mula sa loob, naririnig niya ang malakas na musika at ang masayang tawanan ni Nestor at Valerie. Isang malalim na hininga ang kinuha ni Luwalhati. Sa kanya dahan-dahang itinulak ang mabigat na pinto. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa kanyang muka at sa isang iglap, ang lahat ng mata ay napabaling sa kaisa-isang babaeng naglalakad na tila siya ang nagmamay-ari ng bawat sulok ng gusaling iyon. Ang loob ng ballroom ay napupuno ng kislap ng mga kristal na chandelier. Sumasalamin sa malilinaw na baso ng alak at sa mga mamahaling hiyas ng mga panauhin. Amoy na amoy sa hangin ang mamahaling pabango at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na tila ba walang bahid ng anumang dumi o pait sa mundong iyon. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Nestor. Suot ang kanyang tuxedo na tila ba siya ang pinakaimportanteng tao sa buong Maynila. Sa tabi niya ay si Valerie, suot ang naglalagablab na pulang bestida. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa asawa ni Luwalhati na parang isang reynang nagwagi sa digmaan. Naroon din si Doña Carmen. Suot ang kanyang pinakamalaking kwintas. Abala sa pakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan. Ipinagmamalaki niya ang tagumpay ng kanyang anak at ang tulong na ibinigay ng kanyang paboritong si Valerie. Sinasabi niya sa lahat na sa wakas ay makakawala na si Nestor sa pabigat nitong asawa at makakahanap na ng babaeng kasing level ng kanilang katayuan. Ang tawanan nila ay tila mga tinik na nagnanais na lumusot sa bawat sulok ng silid. Isang selebrasyon ng pagtataksil at kawalan ng hiya. Tumayo si Nestor sa harap ng mikropono. Huminto ang musika at unti-unting tumahimik ang paligid. Ang kanyang muka ay puno ng kayabangan habang tinitignan ang bawat panauhin. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa pagbanggit kung paano siya nagmula sa wala, kung paano niya binuo ang kanyang kumpanya sa pamamagitan ng sarili niyang pawis at talino, at kung paano siya nakarating sa rurok ng tagumpay nang walang tulong ng sinuman. Ang bawat salita ay isang malaking kasinungalingan, isang paglapastangan sa lahat ng sakripisyong ibinigay ni Luwalhati sa loob ng 10 taon.
At sa espesyal na gabing ito, patuloy ni Nestor habang nakatingin kay Valerie ng may pagmamahal. Nais kong i-anunsyo ang isang bagong simula. Isang desisyon na magpapabago sa aking buhay at sa kumpanyang ito. Ngayong gabi, formal ko nang idedeklara ang aking pakikipaghiwalay sa aking asawa at ang paglipat ng 50% ng aking mga shares sa babaeng naging katuwang ko sa bawat hakbang patungo sa tagumpay, si Valerie. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Nagkatinginan ang mga panauhin, ang iba ay nagulat, ngunit ang karamihan ay handa ng pumalakpak para sa bagong reyna. Itinaas ni Nestor ang kanyang basto para sa isang toast, isang simbolo ng kanyang huling tagumpay laban sa babaeng inabandona niya sa putikan. Ngunit bago pa man dumampi ang baso sa kanyang mga labi, ang malalaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas ng marahas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat upang mapatigil ang lahat, pati na ang paghinga ni Nestor. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa pasilyo, isang bulto ng isang babae ang lumitaw. Hindi siya suot ang kupas na abong damit na iniutos ni Nestor. Suot niya ang isang puting-puting vest at pantalon na tila naglalabas ng sarili nitong liwanag. Ang kanyang bawat hakbang sa ibabaw ng alpombra ay may kasamang awtoridad na tila ba ang bawat hibla ng sahig na yon ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Naglakad si luwalhati sa gitna ng siksikang mga panauhin. Ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng galit o sakit. Ito ay isang mukha ng isang babaeng tapos na sa pagluluksa at handa na para sa huling hatol. Ang mga gwardiyang dapat sana ay pipigil sa sinumang manggugulo ay nanatiling nakatayo ng tuwid at yumukod pa ng bahagya habang dumadaan siya. Isang kilos na nagpatahimik sa buong auditorium. Umakyat si luwalhati sa entablado. Dahan-dahan, ngunit may katiyakan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagguho ng mundo ni Nestor. Huminto siya sa harap ng asawa. Tiningnan ito mula ulo hanggang paa nang may matinding awa at pandidiri. Bago kinuha ang mikropono mula sa kamay nitong nanginginig. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Tila ba pati ang hangin ay natatakot na gumalaw. Inilapit ni luwalhati ang mikropono sa kanyang mga labi. Ang kanyang tinig, nang lumabas ito sa mga speaker, ay hindi galit, kundi malamig at matalim na parang isang talim na dahan-dahang bumaon sa puso ng kanyang mga kaaway. Masyado ka atang nagmamadali, Nestor. Akala ko ba ay 10 taon tayong nagsama? Hindi mo man lang ba hihintayin ang tunay na may-ari ng lahat ng ito bago ka magdiwang? Nanigas si Nestor sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Dahilan upang tumapon ang ilang patak ng mamahaling likido sa kanyang makintab na sapatos. Tiningnan niya si luwalhati, hindi ang luwalhati na naglalaban ng kanyang mga medyas o ang luwalhati na tumatanggap ng kanyang mga sampal, kundi isang babaeng tila nagmula sa isang daigdig na hindi niya kailanman maaabot. Lulu, anong kalokohan ito? Guardia! Guardia, ilabas ang babaeng ito. Sinisira niya ang okasyon. Pasigaw na utos ni Nestor. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa pinaghalong takot at galit. Ngunit walang gumalaw sa mga guardia. Nanatili silang nakatayo sa bawat gilid ng entablado. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang emosyon. Sa halip na sundin ang utos ni Nestor, sabay-sabay silang yumukod nang makita ang isang matandang lalaki na naglalakad patungo sa entablado mula sa gilid ng kortina. Suot nito ang isang napaka-eleganteng suit at may hawak na isang itim na briefcase. Attorney Mendoza? Bulalas ni Nestor, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Si Attorney Mendoza ay kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang abogado sa bansa. Ang lalaking humahawak sa mga lihim ng pinakamayayamang pamilya. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ba ang nagdala sa baliw na babaeng ito rito? Hindi sumagot ang matandang abogado kay Nestor.
Sa halip, tumayo siya sa tabi ni Luwalhati at humarap sa mga panauhin. Magandang gabi sa inyong lahat. Narito ako ngayong gabi hindi bilang panauhin, kundi bilang kinatawan ng tunay na nagmamay-ari ng kumpanyang ito at ng bawat sentimo na ginamit upang itayo ang bulwagang kinalalagyan niyo ngayon. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang gumalaw sa buong ballroom. Napabitaw si Valerie sa braso ni Nestor. Ang kanyang pulang labi ay nanginig, habang pabalik-balik ang tingin kay Luwalhati at sa abogado. Si Doña Carmen naman ay napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang pagkalito. Ipinapakilala ko sa inyo ang chairman of the board ng Alcantara Group, ang kumpanyang lihim na nagpopondo at nagmamay-ari ng 80% ng shares ng kumpanya ni Nestor Carter sa loob ng 10 taon. Pagpapatuloy ni Attorney Mendoza, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may autoridad sa buong silid. Ipinapakilala ko sa inyo si Miss Luwalhati Alcantara. Kasabay ng kanyang mga salita, ang dambuhalang screen sa likod ng entablado ay biglang nagbago. Nawala ang logo ng kumpanya ni Nestor at pinalitan ito ng isang maringal na selyo ng pamilya Alcantara. Sumunod na lumabas ang mga dokumentong nagpapakita ng bawat transaksyon, mula sa unang puhunan ni Nestor hanggang sa mga lihim na perang ipinapasok ni Luwalhati sa tuwing umiiyak ang asawa dahil sa pagkalugi. Bawat sentimong ipinagmalaki ni Nestor na galing sa kanyang talino ay nakatala roon bilang utang na loob sa babaeng kasalukuyang nasa harap niya. Hindi makapagsalita si Nestor. Ang kanyang lalamunan ay tila tinuyot ng matinding kahihiyan. Ang bawat pahina ng dokumento na lumalabas sa screen ay parang isang sampal na mas malakas pa sa lahat ng sampal na ibinigay niya kay Luwalhati. Ang bawat mata ng kanyang mga business partners na naroon ay nakatuon sa kanya, hindi na bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang lalaking nabuhay sa pawis at yaman ng asawang inakala niyang walang kwenta. Hindi! Hindi ito totoo. Peke ang mga dokumentong yan. Luwalhati, anong ginawa mo? Ninakaw mo ba ang mga dokumentong ito? Sigaw ni Nestor. Sinusubukang abutin ang mikropono mula kay Luwalhati. Ngunit, mahinahon siyang iniwasan ng babae. Tiningnan siya ni Luwalhati nang may matinding awa, ang uri ng awang ibinibigay sa isang taong hindi alam na ang kanyang kinatatayuan ay isang gumuguhong buhangin. Ang tanging pagnanakaw na nangyari rito, Nestor, ay ang pagnanakaw mo sa aking dangal at sa kinabukasan ng ating mga anak para sa babaeng yan, sabi ni Luwalhati. Sabay turo kay Valerie na ngayoy pilit na nagtatago sa likod ni Nestor. Dahan-dahang lumapit si Luwalhati sa gilid ng entablado at kinuha ang isang baso ng tubig mula sa isang server. Hindi siya uminom ng alak, tila ba ayaw niyang malasing sa tagumpay. Ininom niya ang malinaw na tubig nang may marubdob na katahimikan habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng imperyong inakala ni Nestor na kanya. Sa sandaling iyon, ang puting-puting kasuotan ni Luwalhati ay tila naging isang makinang nabaluti, habang si Nestor, sa kanyang itim na tuxedo, ay unting nagmukhang isang maliit na anino sa gitna ng katotohanan. Sa gitna ng tensyon, biglang may narinig na mahinang tunog ng pag-iyak mula sa ibaba ng entablado. Si Doña Carmen, na kanina ay nagmamalaki, ay ngayoy nakaupo na lamang sa kanyang silya. Tila ba ang kanyang mga buto ay naging tubig sa harap ng natuklasan. Ang katotohanang ang babaeng itinuring niyang alila, ang tunay na nagpapakain sa kanya, ay isang lason na hindi niya kayang lunukin. Lalong uminit ang paligid nang lumapit si Valerie kay Nestor, hindi upang damayan ito, kundi upang bulungan ng may pagkataranta. Nakita ni Luwalhati ang mabilis na pagtipa ni Valerie sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa pinto, tila naghahanap ng paraan upang makatakas sa kahihiyang kanyang kinasadlakan. Masyado ka ng maraming nasabi, Nestor. Muling wika ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin bago ang malakas na ulan.
Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa lahat ang tunay na dahilan kung bakit mo ako gustong palitan. Itinaas ni Attorney Mendoza ang kanyang kamay. Isang hudyat para sa technician. Isang bagong video ang nag-play sa screen at sa pagkakataong ito, hindi na ito mga numero at dokumento. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay muling umilaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga numero o pirma ang lumitaw. Bumantad ang isang malinaw na video na kinuha mula sa isang lihim na anggulo sa loob ng silid ni Valerie. Nakita ng lahat kung paano kinuha ni Valerie ang isang piraso ng foam mula sa ilalim ng kanyang damit. Ang pekeng tiyan na nagpanggap na nagdadalang tao siya. Kasunod nito, pumasok ang isang lalaking may magaspang na hitsura, si Marco, at hinalikan ang dalaga sa harap mismo ng lente ng kamera. Siguraduhin mo lang, Valerie, na makukuha natin ang pera ng tangang iyon. Ang boses ni Marco ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng mga dambuhalang speaker. Pagod na akong magtago. Konting tiis na lang, Marco. Sagot ni Valerie sa video. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Hindi alam ni Nestor na ang dinadala ko ay ang utang mo sa sugal, hindi ang anak niya. Napakadaling paikutin ng lalaking yon. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging nakabibingi. Tila ba pati ang tibok ng puso ng mga panauhin ay huminto sa tindi ng revelasyon. Pagkatapos ay sumunod ang isang malakas na bulungan na parang isang papalapit na bagyo. Ang mga panauhing kanina lamang ay humahanga kay Valerie ay ngayoy nagbibigay ng mga tingin na puno ng pandidiri at pangingilabot. Sa gitna ng entablado, ang mukha ni Nestor ay naging kasing puti ng abo. Ang bawat salitang narinig niya mula sa video ay tila mga palasong tumatagos sa kanyang puso at dangal. Humarap siya kay Valerie. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at matinding kahihiyan. Sa isang mabilis at hindi mapigilang galaw, dumapo ang palad ni Nestor sa pisngi ni Valerie. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang marahas na pagtatapos sa kanilang huwad na pag-iibigan. Hayop ka! Niloko mo ako! Sigaw ni Nestor. Ang kanyang boses ay basag dahil sa matinding puot. Ngunit bago pa man makaganti o makatakas si Valerie, humakbang pasulong si Luwalhati. Inilapit niya ang mikropono sa kanyang mga labi. Ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, Nestor, ay itinayo ng pera ko. Ang bahay na inutang mo para ibigay sa babaeng yan ay nakapangalan sa akin bago mo pa man maisangla ang titulo. At ang buhay na tinatamasa mo ngayon, ito ay isang ilusyong binuo ko at ngayon ay akin nang babawiin. Ang boses ni Luwalhati ay malamig, walang halong galit. Tila isang hukom na nagbabasa ng huling sentensya. Simula sa gabing ito, tinatanggal kita bilang CEO ng kumpanyang ito. Wala kang kahit 1% ng shares na maiuwi. At higit sa lahat, wala kang karapatang lumapit sa aking mga anak. Nabitawan ni Nestor ang mikropono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Napaluhod ang lalaki sa gitna ng entablado. Ang kanyang tuksido na kanina ay simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang kulungan ng kanyang kahihiyan. Napatingin siya sa paligid, sa mga business partners na tumatalikod na sa kanya, sa kanyang inang si Doña Carmen na kasalukuyang hinihimas ang dibdib dahil sa sobrang shock at kay Luwalhati na nakatayo sa kanyang itaas na parang isang Diyos ang nagpaparusa. Lulu, pakiusap. Huwag mong gawin ito. Bulong ni Nestor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang hinubad ni Luwalhati ang kanyang singsing sa daliri. Ang lumang singsing na sumisimbolo sa kanyang 10 taon na pagtitiis. Binitawan niya ito at hinayaan na mahulog sa loob ng isang basong champagne na walang laman. Ang tunog ng metal na tumama sa kristal
ay tila isang hudyat ng kanyang ganap na kalayaan. Sa kabilang panig, si Valerie ay sinusubukang magtago sa mga anino upang makatakas. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, ang malalakas na yabag ng mga sapatos ng mga pulis ay narinig mula sa pasilyo. Ang asul na liwanag mula sa labas ay tumatagos sa mga bintana ng ballroom. Hudyat na ang batas ay narito na upang tapusin ang palabas. Muling tumingin si Luwalhati kay Nestor. Ang kanyang huling tingin ay puno ng katahimikan. Ang baha ay kinuha ang lahat sa akin noong gabing iyon, Nestor. Ngunit ngayong gabi, ang katotohanan ang kukuha ng lahat sa iyo. Sa gitna ng kaguluhan, isang huling sigaw ng desperasyon ang kumawala kay Nestor habang pilit siyang lumalapit sa paa ni Luwalhati. Ngunit ang mga gwardya ay mabilis na humarang. Inilalayo ang lalaking ngayoy isa na lamang alaala ng isang nakaraan na hinding-hindi na babalik. Bago pa man muling makadapo ang kamay ni Nestor kay Valerie sa gitna ng kanyang pagkapahiya, hinarang na siya ng 2 opisyal ng pulisya. Ang malamig na bakal ng posas ay nakakabit na sa kanyang mga pulso bago pa man niya maunawaan ang bilis ng mga pangyayari. Ang bawat panauhin ay nakatitig. Ang ilan ay kumukuha ng video. Ang pinakamasakit na sampal ay hindi yung tumatama sa pisngi, kundi yung katotohanang ang taong tinuring mong basura ay siya na ngayong may-ari ng iyong hininga. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang gumapang sa sahig, humihikbi at pilit na inaabot ang laylayan ng puting pantalon ni Luwalhati. Si Doña Carmen. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas, ay punong-puno na ngayon ng luha at dumi mula sa nagkalat na pagkain sa sahig. Luwalhati. Anak, maawa ka. Pagmamakaawa ng matanda, ang kanyang boses ay nangangatal. Huwag mong gawin ito sa amin. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Pinatuloy kita sa bahay ko. Itinuring kitang pamilya. Utang na loob, patawarin mo ang anak ko. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Tumingin si Luwalhati sa kanyang dating biyenan. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at malamig na kawalan. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang binti upang hindi maabot ng matanda ang kanyang suot. Binayaran ko na ang utang na loob ko sa inyo, Mama Carmen. Ang boses ni Luwalhati ay tila isang hatol mula sa langit. Binayaran ko yon noong gabing iniwan niyo kami ng mga anak ko sa bubong habang tumataas ang baha. Binayaran ko yon sa bawat sampal ni Nestor na tinanggap ko ng walang kibo. Ang pamilyang sinasabi niyo ay namatay na kasama ng aking tiwala sa inyo. Hindi ko kayo pinabayaan. Kayo ang pumili ng daan na ito. Sa kabilang bahagi ng ballroom, si Valerie ay pilit ding kinukuha ng mga pulis. Sinusubukan nitong magwala, sumisigaw na wala siyang kinalaman sa mga transaksyon ni Nestor. Ngunit ang video sa malaking screen ay nananatiling saksi sa kanyang mga kasinungalingan. Wala nang nakinig sa kanya. Ang kanyang pulang bestida, na kanina ay simbolo ng kanyang pagnanasa sa kapangyarihan, ay tila naging isang mantsa sa gitna ng marangyang bulwagan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng ballroom ay napalitan ng formal na katahimikan sa loob ng isang family court. Nakaupo si Luwalhati sa harap ng hukom. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mesa, payapa at hindi nanginginig. Sa kabilang panig, naroon si Nestor. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ang uniforme ng isang bilanggo. Ang kanyang balat ay tila naging maputla at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ibinaba ng hukom ang hatol dahil sa matibay na ebidensya ng pagpapabaya sa pamilya, pang-aabusong pisikal at ang pagtatangkang iwanan ang mga bata sa gitna ng panganib noong gabi ng bagyo. Ibinigay ng korte ang ganap at nag-iisang kustodya ni Leo at Maya kay Luwalhati. Tinanggalan din si Nestor ng lahat ng karapatan bilang ama. Nang matapos ang pagdinig, habang inalalayan si Nestor palabas ng mga bantay, tumigil siya sa tapat ni Luwalhati. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang babaeng akala niya ay kaya niyang kontrolin habang buhay.
Lulu, patawad! Bulong ni Nestor. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa mga bata. Magbabago ako. Mahal kita, Lulu. Humarap si Luwalhati sa kanya. Isang matamis ngunit huling nanangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala na ang Luwalhati na kilala mo, Nestor. Ginamit mo siya, sinaktan mo siya, at hinayaan mo siyang malunod hanggang sa mamatay siya noong gabing iyon. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na muling lilingon sa nakaraan. Tumalikod si Luwalhati at naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat ng katarungan at gaan ng kalayaan. Sa labas ng korte, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, tila isang mainit na yakap mula sa tadhana. Ang laban ay tapos na at ang katarungan para sa isang ina ay tuluyan ng nakamit. Lumipas ang 1 taon at ang alaala ng malupit na bagyong yon ay tila naging isang malalim na pilat na lamang sa kasaysayan ng lungsod. Sa itaas na palapag ng Alcantara Group, nakatayo si Luwalhati sa harap ng malawak na bintanang gawa sa salamin. Hindi na ulan ang humahampas sa kanyang paningin, kundi ang marahang sikat ng araw na nagbibigay ng gintong liwanag sa buong Maynila. Ang kanyang kasuotan ay simple, ngunit naglalabas ng isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Ang dignidad ng isang babaeng muling binuo ang sarili mula sa abo. Nabalitaan niya ang balita tungkol kay Nestor. Sa loob ng bilangguan, ang lalaking dati ay hindi makalakad, nang walang mamahaling sapatos, ay ngayoy sanay na sa init at sikip ng selda. Balita ring nagtatrabaho siya bilang tagabuhat ng mga mabibigat na kargamento sa loob upang magkaroon ng kaunting panggastos. Wala na ang kanyang mga kaibigan, wala na ang kanyang mga investor, at higit sa lahat, wala na ang babaeng inakala niyang mamahalin siya habang buhay. Si Valerie, ayon sa mga ulat, ay tuluyan ng iniwan si Nestor nang maubos ang pera nito at ngayon ay muling nagtatago sa mga utang sa sugal habang palipat-lipat ng tirahan sa mga madidilim na eskinita. Si Doña Carmen naman ay naiwan sa isang maliit na paupahang kwarto sa probinsya. Ang reynang dati ay mapanglait ay ngayon namumuhay sa kakarampot na tulong mula sa mga kamag-anak na dati ay minaliit niya. Ang bawat sentimong natatanggap niya ay tila isang mapait na paalala na ang tanging taong tunay na nag-aruga sa kanya ay ang babaeng itinuring niyang alila. Walang paghihiganti si Luwalhati sa matanda. Ang hayaan itong mabuhay sa sarili nitong pagsisisi ay sapat na parusa na hindi matatapatan ng anumang ganti. Bumukas ang pinto ng opisina ng walang ingay. Pumasok si Attorney Mendoza. May dalang isang tasa ng mainit na kape. Lulu, handa na ang mga papeles para sa bagong foundation na itatayo mo. Ang Alcantara Sanctuary para sa mga biktima ng domestic abuse at abandonment. Maraming buhay ang maililigtas nito. Ngumiti si Luwalhati, isang nangiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Tito. Gusto kong malaman ng bawat babaeng nakakaranas ng dilim na may umagang naghihintay sa kanila, na ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang dapat silang maging biktima habang buhay. Nang matapos ang kanyang trabaho, nagmaneho si Luwalhati patungo sa isang malawak na hardin malapit sa dagat. Doon, nakita niya sina Leo at Maya na masayang naghahabulan sa ibabaw ng luntiang damo. Wala na ang panginginig ng kanilang mga katawan mula sa lagnat. Ang tanging naririnig niya ay ang kanilang malalakas na tawa na tila mga musika sa kanyang pandinig. Si Maya, na ngayon ay mas matangkad na, ay tumakbo patungo sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Mama, tingnan mo ang ganda ng langit. Parang walang nangyaring bagyo nung 1 taon. Masayang wika ng bata habang nakaturo sa makulay na paglubog ng araw. Lumuhod si Luwalhati upang mapantayan ang kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito
Ninanamnam ang bawat sandali ng kapayapaan. Oo, anak, dahil ang pinakamalakas na bagyo ay dumadaan lamang upang linisin ang ating paligid. Ang mahalaga ay narito tayo, magkasama at wala nang kailanman muling makakasira sa ating tahanan. Pinagmasdan ni luwalhati ang abot-tanaw. Ang dagat ay kalmado, ang hangin ay banayad, at ang kanyang puso ay sa wakas ay nahanap na ang kanyang hantungan. Ang korona na dati ay itinago niya sa ilalim ng putikan ay hindi na isang pabigat. Ito na ang kanyang lakas. Sa bawat pintig ng kanyang puso, ramdam niya ang pag-asa ng isang bagong bukas, isang bukas na siya mismo ang lumikha para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga anak. Sa isang tahimik na gabi sa kanilang bagong tahanan, nakatayo si luwalhati sa balkonahe habang pinagmamasdan ang banayad na pagpatak ng ulan. Hindi na ito ang malupit na ulan na nagdala ng baha at pagkawasak. Ito ay isang mahinahong dilig sa mga halamang kanyang itinanim, isang simbolo ng buhay na muling sumibol mula sa lupang dati ay tigang at puno ng pait. Sa loob ng silid, naririnig niya ang mahimbing na paghinga ni Leo at Maya, isang himig na nagbibigay sa kanya ng pinakamalalim na uri ng kapayapaan.